Paano ka nga ba makapagsimula sa lettuce farming? Siyempre, kailangan mo ng greenhouse. Sa amin, gumawa kami ng mini greenhouse. Kasi ang sukat lang nito is 14 feet by 4 feet. Dito ay gumamit kami ng 12 pirasong number 3 na PVC pipe. At amin itong pininturahan ng puti. Kasi ang sabi nga ng mga expert, mababawasan daw yung init ng tubig na dumadaloy sa PVC. Ang distance ng per cup nito ay 7 inches from center to center. Pero ang standard daw kasi is 8 inches. Kaya nga lang, maliit lang yung greenhouse namin. Kaya mas maraming butas, mas marami kong mailagay. At nakagawa nga kami ng 172 holes. Ibig sabihin, may 172 pieces kami na cup of lettuce. Ang bentahan pala sa amin dito is 35 pesos per cup or 3 pieces for 100. So, ibig sabihin sa 172 divided by 3 times 100, yun na yung kikitain namin after 30 days. From transplant or plus 15 days from sowing. So, bale, 45 days lahat. Bago nga pala kami nagbutas sa PVC pipe, sinubukan muna namin yung inlet at outlet ng tubig para makita namin kung gumagana yung return. Dito makikita niyo, simpleng timba lang, may inlet ng tubig gamit yung motor, sabay sa return niya, okay na siya. At bumili na agad kami ng gagamiting coco peat, lettuce seeds na lalik, yung aming gagamiting nutrient solution na master blend. Kailangan mo palang i-sterilize o pakuluan yung gagamitin nating coco peat para matanggal yung mga ibang mikrobyo na papatay sa seeds natin. Dito nga ay nagtanim na kami sa seedling tray. Kada isang butas, isang buto ng lettuce. Pero naisipan naming ilipat ang mga ito sa styro cup upang maiwasan na mag-istorbo pa ang mga ugat pagdating ng 15 days. At eto na sila, 3 days after sowing. Ibababad na nga pala to sila sa half strength na nutrient solution para makahigop na sila ng lakas nila para sa pagtubo. Ibig sabihin ng half strength, instead na 2.5 ml per liter or 2 ml per liter yung gagamitin nating nutrient solution, kalahati lang, 1.5 ml or 1 ml per liter para sa kanila hanggang 15 days. Dito pala ay naglagay ng net para masala yung mga maaanod na coco peat o sobra-sobrang coco peat na dadaloy sa PVC papuntang reservoir. At eto na sila, 15 days old from sowing.
Ang advantage nitong direct sowing sa styro cup is hindi na magagalaw yung mga ugat kung galing pa sila doon sa seedling tray. Ang disadvantage naman is takaw espasyo. Hindi nga pala umabot sa 172 seedlings yung aming naitanim, kaya marami pang bakanting butas. Ito na yung pangalawang linggo nila o 2 weeks after transplant. Masisigla na sila, malalaki na. Isang paraan nga pala para malaman mong healthy ang tanim mong lettuce ay silipin mo ang ugat neto. Pag nakita mong malinis, puti, walang itim-itim, healthy sila. Kada umaga pala, yung pagsikat ng araw, sinisilip-silip ko yung mga dahon nito kasi minsan may nakikita ako mga uod-uod o pa isa-isa lang naman, pero tanggalin mo lang sila kasi yun yung kumakain ng mga dahon-dahon nito. Eto na at 3 weeks old na sila. 3 linggo simula ng pagkalipat namin ng styro cup dito sa ating mini greenhouse. Good morning! Nandito tayo ngayon sa aming mini lettuce garden. Sinubukan din pala namin magtanim ng upland kangkong dito sa mga bakanting butas para may magulay din kami after 30 days. Kaso late yung tubo niya, iba sa lettuce. Ito na yung pinakahihintay na araw ng lahat. 4 weeks old, ready for harvest. Susubukan nga pala namin magbenta dun sa sidewalk o dun sa loob ng palengke. At ang aking susunod na video ay ipapakita ko sa inyo kung paano namin ibebenta ang aming fresh and live lettuce. Salamat sa panonood!